I'm intrigued. Vice Ganda. Gusto daw magpa-eulogy. At si Vice Ganda ay naglabas ng saloobin tungkol sa mga reporters na kung ano-ano ang mga sinasabi sa mga artist kapag sila ay buhay pa. Pero bumabaliktad kapag wala na sila. Breelers, quick facts muna tayo. Lately, sa show na It's Showtime, biglang nag-segue si Vice Ganda tungkol sa kanyang na-share kay Ann Curtis na gusto niya daw magpa-eulogy. Medyo nagulat yung mga kasama niyang mga hosts at audience nung time na yon dahil hindi talaga nila inaasahan na gugustuhin niyang magpa-eulogy. Ang background nun, Breelers, is that sabi niya, karamihan nga daw kapag eulogy, so kapag eulogy ito ay nasa event ka kung saan may lamay at nagsasabi ka ng mga magagandang bagay, mga naaalala mo tungkol dun sa namayapa na pinaglalamayan at that time. Ngayon, Breelers, sabi ni Vice Ganda, I hope may magsasabi din sa inyo, so mamaya mag-comment kayo kung kayo ba ay agree dun sa sinabi niya na kapag eulogy, magaganda yung mga sinasabi, very emotional, it's full of love. Yun mostly ang tema ng eulogy. And normally, talagang you have to look back kung ano ba yung experience mo dun sa taong namayapa na. And most of the time, talagang mapapaluha ka, mapapaiyak ka dahil mamimiss mo yung tao. Ngayon, sa perspective ni Vice Ganda, gusto niya daw magpa-eulogy dahil nga gusto niyang marinig yung mga magagandang bagay na ito. Kasi nga, ang madalas daw na nangyayari, kapag wala na yung tao, tsaka natin sinasabi yung mga emotions na unspoken. And most of these emotions are really feel-good, positive, and something that will make your heart melt. And sabi din ni Vice Ganda, kadalasan nga daw ay talagang eulogy ang setting kung kailan maririnig mo lang ang mga bagay na ito. So siya, iniisip niya, magpa-eulogy kaya siya nang sa ganon, masabi din naman ng mga tao sa paligid niya yung mga magagandang bagay. Also, segue tayo dun sa pangalawang concept na parang naglabas din ng saloobin si Vice Ganda tungkol dun sa mga reporters. Kasi ang sabi nga niya, yung mga reporters daw, kapag buhay pa sila, kung ano-ano yung mga sinasabi tungkol sa kanilang mga artists, sa kanilang mga nasa show business. Alam nyo naman kung gaano ka-toxic ang show business, isama na rin natin ang social media space. Na kapag buhay pa ang mga tao, maraming intriga ang bibinabato sa kanila, kaliwat kanan. Marami ding paghuhungkat ang ginagawa ng mga hindi lang reporters, kasama na ang mga influencers. It's as if may gusto tayong patunayan para makapag-ingay, para maraming tao ang manood sa isang content o kaya dun sa report na binibigay ng isang reporter. Ngayon, mga Breelers, sinasabi nga ni Vice Ganda na kapag buhay ka, ang daming mga tinatapon sa'yo, pero kapag namatay ka, all of a sudden, magiging legend ka na. Isa ka ng pillars of the industry. Isa ka ng mahal ng industriya sa pagiging showbiz personality mo. So, parang nagkaroon bigla ng shift, Breelers. Yun ang pinopoint out ni Vice Ganda. So, again, ang point niya is, bakit hindi natin in-normalize yung konsepto ng magbigay tayo ng eulogy? On a personal standpoint, I think yung eulogy is really meant for a wake, yung event na yon. I have nothing against. In fact, I like the idea that he said na in-normalize natin yung pagkukwento or pag-share natin kung gaano natin kamahal yung isang tao, kung gaano natin sila na-appreciate. Lalo na sa mga magulang natin. Kasi, syempre tayong mga anak, ay sadyang habang tumatanda ay nauubusan talaga ng oras sa mga mahal natin sa buhay, particularly yung mga magulang natin, lalo na kung ang setup nyo sa bahay ay magkahiwalay kayo. So, lesser time being spent with your loved ones, particularly your parents. And so, chances are, baka hindi din natin nasasabi how grateful, how appreciative we are sa kanilang ating mga magulang. Bukod pa doon, kapag meron kang karelasyon, may mga anak ka, most of the time, parang it's just the practical things that we want to talk about. It's about just recognizing kung ano yung ginawa nila. In most cases, natural naman sa ating mga tao, hindi lang Pinoy, na we look at the negative things rather than the good things.
And so kapag binitawan natin yung salita natin na napansin natin na itong bagay na ito, bakit dapat ito yung ginawa mo, hindi ganyan. So instead na ma-appreciate ka all the more na parang mas sasama pa yung loob mo. And so yung sa point nga ni Vice Ganda, yung eulogy, yung messaging nun, yung concept na let's spread love, let's spread kindness. Yan yung pinopromote ni Vice Ganda. And speaking of yung pag-promote nung sa eulogy, I just want to raise yung ating mga napansin. Kasi last year, I think it was last December, nag-birthday si Miss Gloria Romero. It was her 90th birthday. Puntahan lang natin briefly si Miss Gloria Romero dahil pinag-uusapan natin ang mga eulogy. I hope you don't bash me for saying na obviously sa ating mga tao, sa mga artista, syempre 90 years old, mas closer sila, parang mas realistic na pag-usapan yung kapag mawawala ka na sa mundong ibabaw. Kasi for some, syempre unexpected yon. But if you're nearing your 90s, yan na nga yung talagang tapos na. Kumbaga, you're just enjoying life and we don't know when we will be taken. My point is, Miss Gloria Romero, last December, celebrated her 90th birthday and she was given a party by her daughter. Si Miss Gloria Romero kasi is also considered the First Lady of the Philippine cinema. And I hope kilala mo siya, Breeler. Dahil ako, personally, talagang napakarami kong mga movies at mga teleserye na nakita mula sa kanya. And I must say na talagang ang laki ng contribution niya. And the point being, sharing her story, yung birthday celebration niya. Apart from that kasi, nagkaroon din siya ng isang surprise party. I think it was organized by Miss Daisy Romualdez. Bakit siya binigyan ng surprise party? That's to honor her contributions. So, hindi nabanggit yung salitang eulogy, but it seems like parang eulogy na rin yun. And again, yung konsepto ni Vice Ganda na eulogy, it's just really for him to hear all the good things, yung mga most cherished memories mo with the person. And of course, nung nangyari yung kay Miss Gloria Romero na surprise party niya, I'm sure heaven yung feeling nun. It's like hearing all your good friends, the people who appreciates you, yung presence nila nandoon. Imagine kung wake yan at kung ikaw mismo yung nakahiga doon sa coffin or nandun sa urn, hindi mo na talaga mararamdaman yung physical presence, yung energy na iwan. Again, Breelers, I just hope na itong sa punto ni Vice Ganda ay magkaroon tayo ng awakening na mas maganda talaga na we always tell other people, not just our loved ones, even the people that we work with, how grateful, how appreciative you are of their presence, kung yung tulong nila, diba? It's not always sunny. But the thing is, there are so many things to thank them for, and also your loved one, asawa mo, anak mo, magulang mo, mga kapatid mo, please tell them how much you love them. Because again, sabi nga nila, hindi na daw natin maririnig ang mga bagay na ito kapag wala na tayo. Well, the truth is, we can still hear them and we can still feel them. But iba pa rin yung pakiramdam na you're saying all these good things and memories dun sa buhay na tao and you get feedback right away. And so, Reelers, the point of having a eulogy, it could be a call, it could be a movement for all of us to work on. Let's invite our loved ones and please do so as well. Tell the people around you how much you appreciate them and tell them the nicest words that you'd like to say ngayong buhay pa sila, kesa naman sabihin natin yung mga yan sa eulogy.